Vic Rodriguez para sa Senado. Matalino matapang may pusong totoo. Para sa Pilipinas, ang kanyang serbisyo. Handa manindigan para sa inyo. Naglilingkod bilang kagawad ng Quezon City. Pinakabatang kapitan, puno-puno ng galing. Executive Secretary ng Pangulo noon. Para sa pagbabago, siya ay namanda. Siya ang may-ari ng librong kingmaker. Ang kwento ng katotohanan, tunay na pangyayari. Sa bawat pahina may tapang at pag-asa. Para sa hustisya ng bayan, Vic Rodriguez ang kailangan. Vic Rodriguez para sa Senado. Matalino matapang may pusong totoo. Para sa Pilipinas, ang kanyang serbisyo. Handa manindigan para sa inyo. Mahal niya ang Pilipinas mula sa puso. Si Vic Rodriguez para sa pagbabago. Para sa bayan, para sa kinabukasan. Tayo'y magkaisa. Siya ang ating kasangga. Alright! Attorney Vic Rodriguez. Simula ngayon, ganyan na yung intro natin ng bonggang-bongga. Ayun. Andyan din si Attorney Vic Rodriguez kanina, na nag-support kay Pangulong Duterte. My God! Napuyat ang ating mga alindog. Pero syempre, promote mo natin ating Sendwave app. Magpatalastas muna tayo. Kung kayo na sa America, Europe, UK, and Canada, mag-Sendwave app ka na. Sa inyong unang padala, magkakaroon ka ng bonggang-bonggang free credit. Ayan, bilisan ko lang ng pinaka-bongga. Okay, unahin na natin ang ating mga komento. Alright. Ayun. Tignan natin. Si Annalisa, si CJ. Ayan, maraming nag-aantay ng bonggacious. Napuyat din ba kayo? Hindi kayo natulog? Okay, mag-comment tayo based doon sa napanood natin. So definitely, Pangulong Duterte steals the show. Ibig sabihin, nilamon niya yung mga bobo. Okay? Ibig sabihin, mga palangga, nakita ninyo na talagang akala nila yung ano na yon, yung invitation kay Pangulong Duterte para idiin o sirain ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Pero yung spotlight nakatutok sa Pangulo. Okay? Mag-comment ka dyan kung ano yung mga gusto nyong, kung ano yung mga, yung highlights. Kasi, no, katatapos ko lang. Actually, hindi ko masyado na-umpisahan kasi borlog ang lola ninyo. Pero, I saw you're there. So, ngayon, mga kababayan, number one surprise guest, of course, si Inday Sara, na talaga namang all-out support siya kay Pangulong Duterte. Siyempre, tatay niya yun. At talaga namang nawindang tayong lahat dahil itong mga huwadcom na ito, ng mga tuwad committee na yan, itong mga buwaka ng ina, pikon na pikon sila, samantalang ang PRRD, ang kanyang pamilya, like si Inday lang naman yata nandoon, ay cool na kulang at humahagalpak ng tawa pa doon kapag, you know, binabanatan sila o sinusupla sila ng Pangulong Duterte. Okay, overall, we all know, mga kababayan, kung ano yung intention nila. Hindi na natin kailangan ipaliwanag yan. Pero again, ang may plot nito ay si Lisa Tanas at si Bangag Jr. So ngayon, mga palangga, yung pinaka-nalala ko ng huli, iba talaga bumanat itong si Pangulong Duterte kasi yung pinakahuli, yung nagdadadakdak itong si Raul Manuel na agi-agi ang linti niya. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit sumasayaw yung kamay mo? Tapos pilit niyang sinasapawan yung boses ni Pangulong Duterte para ma-overpower ng kanyang boses. Pero naririnig pa rin natin, at itong putang inang tong barbers na to, ikaw ang hinayupak ang julul kayong lahat dyan. Diba? Lagi kayong suspension, lagi yung sinususpend ninyo. Tuwing magsasalta ang Pangulong Duterte, it's like pinapatayan nyo siya ng mikropono. Pero hindi pa rin nananaig kasi
Nakita nyo kung ilang tao ang nanood. Iba't ibang channels, iba't ibang platforms. Baka during that time, baka may baka 2 million live viewers eh. If you add up, meron ba si Marcos Jr. ng ganyang viewers? Meron ba si Bangag Marcos ng ganyang viewers pag siya'y nagsasalita? Ay, waka ng Ginemis, hindi nga maka 15 mil eh. Di ba? Sa ABS na 175. Hindi nga siya maka 15 mil. Hindi nga maka 15,000. Kailangan pa magbayad ng trolls para panoorin siya. Ito po ay patunay. Talagang, sabi ko nga, talagang na take over ni Pangulong Duterte. Why? Why is the reason? Bakit nahinto yung buhay natin? Actually, Pangulong Duterte, nahinto talaga yung buhay ko dahil, kasalanan mo to. Meron sana akong gagawin na napaka-importanting gagawin ko kahapon pa. I have things to do. Na it's a paperwork. But again, pwede ko naman gawin after nito, di ba? Sabi kong ganon, hindi na, bukas na lang. Natigil yung mundo natin. Di ba? Natigil yung mundo natin kasi napaka-importante ni Pangulong Duterte at ibig sabihin, rockstar siya at talagang minamahal siya ng tao. Kung walang pakialam ang tao kay Pangulong Duterte, hindi yan sila mag-spend ng time like me. Kaya sabi ko, ano ba to? Sabi ko na gano'n, bakit hindi ako makatulog? Bakit, yung phone, ginaganyan ko, tapos yung mga nagsasaltang mga walang kakwenta-kwenta, pag pinababayaan ko sa nakaidlip ako, pag si Pangulong Duterte, para ako may battery. Nabubuhay ako ng pinakabongga. Oh my God. So anyway, yeah. Sino ba? Nandiyan ba si Tia? Tingnan natin, baka may nag-message sa akin. Kasi sabi niyo, okay. Okay. Anyway, wala naman nag-message sa akin. So ngayon, mga palangga, ano yung mga puta? Puro point of order pag si Pangulong Duterte na hindi nyo kayang, kasi paulit-ulit na lang palangga. Let's talk about Trillanes muna, yung from dun sa pinakadulo. Di ba? Pinipilit niya yung luma niyang binabato kay Pangulong Duterte. Yung tungkol doon sa yung dragon na tato ni pangalan nito, ni Pulong, kasi daw ito ay patunay na siya ay miyembro ng, ano ba yun? Quad something. Grabe na puyat ko, sabi ni Cindy. Mga Chinese squad na yon. Grabe puyat ko, napanood ko talaga ang hearing ng Tatay Digong Soli DDS, watching from Anaheim, California. Cindy Matildo. Thank you, palangga. Ayun, yung kay Trillanes din po tayo dun sa Triad pala, hindi quad. Sorry. Thank you, Vilma Aro Mugam. Thank you, Triad. Yeah, yung Triad na yon. Yung quad pala, huwad. Anyway, luma na yun. Nasagot na lahat yun. At ikaw, Trillanes, di ba? Ako nga lang, hindi ka nga umubrang. Di ba, nagharap tayo dito sa LA? Buisit ka, wala kang paninindigan, hindi mo kayang kontrolin ang crowd na kaliit-liit, na wala pang 100 crowd. Hindi mo kayang kontrolin. Tapos dyan pa, nag-ano ka? Daw gago ka, kalinti ka, namin ka pa-umumun sang buto ni Raul Manuel. Di ba, pa-umumun, tagid ka pag nagkita kita, abi mo lang. Nakakaintindi ng Ilonggo yung lenti na yan, di ba? Yung mga binabata mo, luma, alam mo, mga kababayan, sinabi pa nga ni Pangulong Duterte na, kung meron kayong mga nakikita nyo pala na mga ginawa niya, di kasuhan. Nilalansi lang kayo ni Pangulong Duterte. Kung wala sa Ilonggo, ano na gani sa Ilonggo sa aton? Diba? Ginahanglango-lango, mga linti ka mo. Umuntagid ka sang buto ni Raul Manuel Trillanes. Daw muna agad ang abi ang gusto mo eh. Sino? Si Sas nandito? Baby girl, nandito ka ba? Wala, hindi ko nakita si baby girl. Anyway, mga kababayan, nagalango-lango, ginalango-lango lang kamo, sabi ni Pangulong Duterte. Oo, sabi niya, yung mga regular, mga lumang bato nila na, sabi mo na nung mayor ka pa, ay sinasakay mo sa helicopter, yung mga gusto niyang gurgurin, or pinagurgur niya, sabi ni Pangulong Duterte, man, doon sa mga Apo ba yun, at saka sa dagat. So ngayon, mga kababayan, maghanap na naman sila ngayon ng mga ihahagis sa dagat, yung mga hinagis ni Pangulong Duterte sa dagat o binato niya sa Mount Apo para idiin
Malinaw. Kung may kaso kayong mga yawa kayo, kasuhan nyo na. Willing na nga siya mag-ano eh. Willing nga siyang, sabi ni Pangulo Duterte, gusto niya nga pumunta dun sa The Hague. Diba? Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa inyo na, sige, punta na nga ako ng The Hague doon kasi hindi nga ako nakapasyal doon. Tapos yung iba sa yung mga UAD committee, nililiteral ninyo at ang hina ninyo ng mga kukote ninyo. O talagang naghina-hinaan kayo dahil dahil bayad kayo ni Lisa Tanas. Okay? So yung ini-insist ni Trillanes, I'm glad na pinaliwanag yun ni Pangulong Duterte na yung tungkol sa bank secrecy law na gusto niyang ipa-waive, di ba? Na sinasabi niya na nagsasaltalan daw ang Pangulo na gano'n tapos hindi naman gagawin. Nilalaro ka lang niya. Wala naman tanga na magda-drug cartel na ilalagay niya yung pera sa loob. Alam mo, Trillanes, yung utak mo bala, daw ka mo lang gid sang buto ni Raul. Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Nasa politiko ka pa naman din, pulpul ka. Military ka pa man din na pulpul ka. Hindi mo ba alam, walang pulboronic na katulad ng amo mong, si Lisa Tanas at si Marcos Jr. na ilalagay ang kwarta, ang pera sa bangko. Julul, walang ganon. Kung meron man, kung sino man mga miyembro ng mga pulboronic cartel na yan, ilalagay niya yung pera sa lupa o kung saan man sa vault. Kaya nga may tinatawag na bagman. Bugo gid ang utok mo, no? Nami gid bupisin ang utok mo, ngalinti ka. Now, mga kababayan, so, ang tawag dito, tuwad comedy, utak ni Trililing ay lahar. Okay, so another issue, yung Duterte Youth Party List. Kapatid ba yon? Akala ko asawa ni Cardema yon. Manager, sabi ni Sas, ay pala si Sas. Sabi ni Sas, manager checks nga. Oo nga, yun pa yon. Sige, tutok tayo doon. Managers check daw. Di ba? Then, ito mga tanga, Sas, ito yung mga tangang mga gago tong mga ano na to, na mga Quadcom, nagpapaliwala sila doon kay Trillanes, na picturean ko yata yon. Okay, ito. Ito lang ang kadyutahan ni Trillanes. O, ito na mga kababayan. Yan yung pinakita niya dyan. Yan daw ay ebidensya na yan daw ay mga bank account ng Pangulong Duterte na nga pinapasok. Kahit sino kayang gawin yung mga kadyutahan na yan. Kahit mag-type, kahit ako hindi ako magaling sa computer, kaya kong gawin yan eh. Okay? O, paano ka maniniwala dito? Ay, Trillanes, talagang gusto mong magbida-bidahan. Total, sabi mo, may nakuha ka, may nadukot ka, may nagbigay sa'yo na bank account o manager's check. Ipakita mo sa taong bayan kung matapang ka. O, ipakita mo na may hawak ka kasi ako, may mga hawak akong cheque na tinanggap ni Lisa Tanas. Galing sa, bribe mula sa agricultural smuggling. Cheque talaga. I wish na-prepare ko, kasi hindi ko na-prepare. Okay? Yun, mga kababayan. Then what else? Ano yung mga kadyutahan nila doon? Alam mo, nakakatawa na lang. Tapos yun, punta tayo kay, anong gusto nyo? Sige, dagdag kayo. Anong dagdag nyo din kay Trillanes? Yes, MS Word lang yan. Okay? Hindi naman nakalagay sa bank book. Okay. Ngayon, Dixie May. Oh, yeah. Nawawala ba yung audio ko? But anyway, mga kababayan, talagang na-outshine talaga ni Pangulong Duterte. Kita nyo, 79 years old na yun, ayaw niyang magpapigil, ayaw niyang tapusin ang Senate hearing kasi gusto niyang, tuloy-tuloy na. Alam niyo kung bakit sila nagmamadali? Itong mga HUAD committee na ito? Mga palangga, kaya sila nagmamadali kasi birthday ni Tambaloslos ngayon. Baka magbigayan doon ng alawa, ng payo, ng bribe, 'di ba? Doon sa birthday ni Tambaloslos, kaya minabadali nilang matapos ang Senate hearing, pero ang Pangulong Duterte ayaw talagang magpaawat. O sila ang sumuko. Anong ibig sabihin niyan? 1 versus lahat ng ulupong. Saan ka makakakita? 79 years old, gaya niyang lamunin, lunukin lahat. 'Di ba? Itong mga bobo. Kasi ang mga tanong ng mga makakaliwang grupo, concern kayo, yung mga nagurgur, na ganito, na ganyan, na ganyan. By the way, si Pangulong Duterte nagsalta about gurgur kanina. Tapos sabi nito ni Congresswoman o Representative Cardema,
na sana itong pagdinig na to, hindi lang yung mga, yung mga biktima na gustong i-present o yung mga bayaran o scripted na biktima ang i-present ng Huwad Committee. Bakit daw hindi i-present itong mga biniktima ng mga durugista, mga pulboronic o yung mga, lahat na ng mga sindikato. Tapos at bakit hindi i-presenta yung mga nabiktima ng Makabayan Black ng makakaliwang grupo. Tapos ipo-point of order nyo. Tapos ngayon, hindi kayo sang-ayon at ikaw putang ina ka barbers, pag nakita kita, tutuliin talaga kitang hinayupa ka eh. Alam ko supot ka eh. Ha? Kasi nag-threat ka pa. Nag-deliver ng speech. Okay? Si Rep Cardema na sinasabi niya ngayon na dapat nandoon din yung mga biktima, libo-libong ganitong mga biktima at siya ay nagpasalamat sa matagumpay na drug pulburon war ni Pangulong Duterte at sabi niya tama yung pagkaalala ko, yung Duterte Youth Party List nila ay isa sa mga lumalaban para sa taong bayan tapos nagalit ang mga hinayupak, wala daw monopoly ang pagmamahal sa bayan. That's true. Wala naman talagang monopolya ang pagmamahal sa bayan. Pera ng bayan ang mahal nyo, hindi ang taong bayan. Ang mahal nyo, tignan mo, pagpaliwanagin yung dila boy na yung papastor-pastor na yung hinayupak na si Abante. Saan galing ang pinambili niya ng mga luxury cars, luxury items, everything, not only Abante, Kimbo, barbers, although hindi masyado nakikita, alongkatin nyo nga yan. Lahat kayo, even makakaliwang grupo, saan ang galing ang pera niyo? If you talk about waiving o bank secrecy, if you talk about pristine, pure, malinis, di buksan nyo lahat. Mag-waive kayo lahat ng bank secrecy ninyo at ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay walang ninakaw sa bayan. Lead by example. Hindi yung isang tao lang. Di ba? Ang akala ko ba, well, yung pag-uusap dito is what? Yung war on. Di pa ulit-ulit na lang kayong mga hinayupa kayo. Okay? Nasasaktan daw, sabi ni Palangga, nasasaktan yung ego nila. Kasi totoo na magnanakaw kayong mga hayop kayo, lahat ng nilalamon ninyo. Diba? Galing sa pera ng bayan. Tapos gigil na gigil kayo kay Duterte kasi utos ni Lisa Tanas. Utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Akala nyo kasi pag inano nyo si Pangulong Duterte, kapag pinatawag nyo, mga Palangga, pag pinatawag nila ay, yung mga tao ay magagalit sa mga Duterte. Tignan nyo ang nangyari, kabaliktaran. Sabi ko nga, naging rockstar pa ngayon ang Pangulong Duterte. Sobrang, sabi ko nga kanina, another thing, nung pinalakpakan si Cardema, nagagalit si barbers. Wala daw bastusan. Kailan pa barbers na support? Kailan pa naging pambabastos ang pagpapalakpak? Yan ay pagbibigay ng praise o pagpugay o pag-appreciate ng tao na nagsasalita na naaayon, okay, o na-appreciate ng mga tagapakinig. Kasi walang pumapalakpak sa inyo. Kasi lahat kayo mga kasinungalingan. Mga buwisit kayo. Sabi ko nga, mga kababayan, at ikaw, Dan Fernandez, bago ka magwakak-wakak nga bold star kang linti, kasupot ka rin, lahat kayo supot, mag-aral ka muna ng basic pronunciation. Ang country, hindi yan binibigkas na country. Puki nang ina. Country. Kahit elementary, kinder, pinag-aaralan na yan eh. Diba? UT ring. Anong kaputahan yan? Bobo. Basic English lang. Hindi mo kailangan naman sobrang perfect ang iyong grammar. Pero yung simpleng pang basic na pagbigkas ng mga salita na pang kinder, hindi mo kayang bigkasin. Mga supot. Linti ka mo. Now, mga kababayan, okay? Ikaw, Akop, Abante, lahat kayo, mga hinayupa kayo. Okay? Tapos kanina, di ba, nakaredy na to, scripted na kasi to mga kababayan. Scripted na, nandun na si Asierto, yung may, yung si Asierto, gawin nilang doon, witness, gawin lang resource person. Ay putang ina, nagtatago nga yun eh.
'Di ba? Dahil mayroong warrant of arrest yun. Tapos ang sabi niya kaya daw siya hindi makapunta doon o wala na sa labas ng bansa dahil ipinapatay daw siya ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, ay bakit buhay ka pa? 'Di ba? Nakakatawa lang talaga. Yan ang padwano, nanlilisik ang mata. But anyway, imagine mo kung hindi na pinoint out, okay? Ni-raise ni Pangulong Duterte na huwag payagan yung asyerto na yan kasi parang kahit ano na lang sasabihin niya, magbibintang siya, ganito, ganyan-ganyan. Napaka-unfair. Imagine niyo ha, ito tignan niyo. Nakahanda na sila, pinlano na yan ni Lisa, ni Bangag, ni Tambaloslos, ng mga buwaka ng ina sa Quadcom na yan, na si Arsierto right there and then, you know, available na siya. Kasi kasabwat nga ni Trillanes yan. Utos nga ni Lisa yan. Nobyembre, last year ko pa sinasabi sa inyo. Bakit kaagad available si Arsierto? Ibig sabihin, nag-usap na sila. Pero ako noon, di ba? Doon sa Senate na inimbitahan nila ako, ayaw nila akong magsalita sa Zoom. Ayaw nilang nang via Zoom. Ngayon dyan, sa Tuwad Committee na yan, marami din na gustong mag-Zoom. Ayaw nila. Gusto nila pumunta dyan dahil pag pumunta sa Kongreso, dahil pag hindi pumunta, iko-contempt nila. Nakita nyo yung unfair na treatment ng mga hayop na to. Kapag kakampi at utusan ni Lisa Tanas, katulad si Trillanes at kasabwat niyang asyerto na yan, paulit-ulit ng kaputahan nila, okay lang na mag-Zoom. Nakita nyo yung unfair treatment nyo at yung mga injustice, yun yung mga katjutahan nyo lahat. Hindi kayo sumusunod sa rules ninyo. Palunok ko yung rules ninyo eh. Subukan nyo ako imbitahan dyan. Zoom. Paulanan ko kayo, sasabihin ko yung mga supot kayo. Lahat yan, delete. Lahat yan, delete. Sabi nga ni Pangulong Duterte, i-delete nyo na lahat yung mga pinagsasabi niya. Now, another issue. I'm not sure, yung inambahan ni Pangulong Duterte nito, nakita nyo ba to? Inambahan niya, hindi ko lang po si Trillanes ba yan, di ba? Alam mo yan, si Pangulong Duterte, nilalango-lango lang kayo, di ba? Hindi naman mga hampas yan. Oh my God, hindi naman mga hampas yan. Ang bobo nyo lang kasi talaga, at hindi lang yun eh, bayad kasi ang mga pagkatao ninyo. Alam ninyo na walang patutunguhan yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. Tignan nyo, nilamon kayong lahat. Dahil ginagawa nyo lang yan dahil utos. Okay? Yang mga ano na yan, yung mga kongresista na yan, hindi ba ginagawa nyo yan? Kasi pag hindi nyo ginawa, hindi kayo bibigyan ng budget o pakimkim o kung ano man ang tawag bribery ni Tambaloslos. Di ba? At mabalik ako. Dito balikan ko lang yung nakalimutan ko yung sabihin ko kanina, yung tungkol sa Duterte Youth Cardema. Nang sinabi ni Barbers na, kasi ang nangyari kasi doon palangga, meron parang nag-suspend sila dahil nagkaroon ng commotion sa likod. Na ang sabi daw ni Colmenares, na tinanong daw siya ni Representative Cardema na, di ba makabayan ka? Ganyan-ganyan. So yun lang naman ang statement ni Colmenares, tapos para nagkaroon ng commotion. Tapos sinasabi ni Barbers na, pag ginawa mo yan, ganyan-ganyan, baka pagsisihan mo. Threat yan. Kasi alam mo, siguro bagita pa lang o fresh pa itong medyo bata pa siguro sa akin yan, si Representative Cardema. Pero napakatapang niya pa rin na i-deliver. Mukhang ang nakikita ko, medyo kabado siya ng konti. Pero kung ako ginanon ni Barbers, ang sasabi niya sa akin na, baka pagsisihan mo. Sabi ko, are you fucking threatening me? Supot? Diba? Yan ang sasabihin ko, pasigaw. Tinatakot mo ba ako? Supot? Paulit-ulitin ka pa, supot. Barbers, yan ay pananakot. Sino ka para takutin ang kapwa mo kongresista? Ano ang pinanghahawakan mong power? Power ng kipay ni Lisa? Power ng pera ng bayan na babayaran ka para maninda ka? Sino kang putang ina ka? Barber, sino ka? Para manakot ng isang babae. Kasi kung ako tinakot mo, tumba ka na bago pa ako takutin. Kung pareho tayo nandiyan. Mga walang iya kayo, pinapakita nyo ang kabobohan yung lahat at pagpa-power trip ninyo kasi mga bangag kayo. Katulad ditong isa pa, sino yan? Sabi nga ang pesnak na, di mo yung
kalaban kay Pangulong Duterte. Mukhang nasobrahan sa mukhang nasobrahan kayo sa pulburon. Alam niyo ba, nagmumukha kayong bobo. Di ba, lumalabas sa taong bayan na maliban pa yung pagmumukha nyo na mukhang nalublob o binabad sa imbornal ng 48 years ago, bago kayo humarap dyan, wala kayong credibility. Eto, ngiwi, ilan ba natira yan? Ilang sako natira yan? Oh, ano to? Mentor niya si Bangag? Bakit tabingi yan? Mga di puta ka mo, mga linti ka mo namin kay pang daskan ang mga bak-bak nyo sang buto ni Raul. Ganun pa nun. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit nagsayaw-sayaw ay mukha mo, nag-dance-dance ang iyong mga ang kamay? Di ba? Oh, tiyan mo. Si Inday, pinagtawanan lang kayo eh. Oh. At yata yung may mga binabanggit si Pangulong Duterte na, you know, yung mga nakakatuwang mga pananalita, di ba? Now, mga kababayan, okay? Itong kajutahan, ayan na nga, yung mga gusto na sinasabi nitong mga kaliwang grupo na bakit daw ang mga nabiktima lang yung mga maliliit na mga tao. Hindi ka nagbabasa at hindi mo alam. Ano pa ba i-lecture natin? Ito na-lecturean na ito ni na-lecturean na ito ni Nancy Trinidad. Thank you, Palangga. Na-lecturean na ito ni Pangulong Duterte. Ikaw, pangalan nito si Castro. Ikaw na convicted ka, kunyari concerned ka sa mga kabataan. Buha ka ng ina kayo, yung grupo nyo nagre-recruit ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno at namamatay ang mga nire-recruit yung mga bata, high school, from the university, para labanan ang gobyerno. Tapos kunwari, concern kayo sa mga namatay. Kunyari, concern kayo sa mga namatay na mga pusher na sumira sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Pero hindi kayo concern sa tunay na biktima. You talk about due process, hindi nyo nga alam ang ibig sabihin ng due process eh. Yung mga ni-recruit mo, Castro, binigyan mo ba ng due process? Ang batang yon na dapat siya ay nag-aaral, ang mga batang yon ay nag-aaral, nag-i-enjoy sa eskwelahan. Anong ginawa mong putang ina ka? Ni-recruit nyo. Sinamantala nyo ang kahinaan, sinamantala nyo ang kahirapan para mag-aklas, para lumaban sa gobyerno. You talk about love. Love ng mga rebelding makakaliwang grupo, katulad ninyong mga hinayupa kayo. Tapos gusto nyong anuhin ang Pangulo Duterte, pigain. Tangay na, sayang ang pera ng bayan, mga palangga. Nakita nyo ilang oras yun. Yung mga pinakain doon sa mga tao doon, yung in-spend na pera, kuryente, everything, and effort, you know, yung time, si Pangulo Duterte, okay na kasi game na game siya eh. Ayaw nga niyang umuwi eh. Pero yung mga inistorbo niyong mga tao doon, na yung perang yan, 14 hours, sabi ni Cooking Qatar Recipes, yung resources na yan, kung ibinuhos sana doon sa mga kawawa nating kababayan na mga binaha, di sana natuwa pa, hindi inubos sa kadyutahan ninyo. Di ba? Tapos ang kapal ng mukha mo, Paduano, na nanlilisik ang mata mong supot. Ikaw, Alex Bongkayaw Brigade, ilang pulis ang ginurgur mo nung panahon? Di ba ganyan ang laro ninyo nun? Bata pa tayo nun eh. Nagugurgur kayo ng mga pulis at nagpabida-bidahan kayong mga makakaliwa din kayong grupo. Lumalaban kayo sa gobyerno. Tapos, the nerve na sasabihin nyo may pagmamahal kayo sa bayan. Ang kapal ng mukha ninyo. Okay? At ikaw, Abante, bago ka magaling-galingan, pareho kayo ni Dan Fernandez Boldstar, bigkasin mo muna ng tama ang hypocrisy. Ang hypocrisy, binibigkasan as hypocrisy, hindi hypocrisy. Kasi palibasa yung mga utak nyo, mga hypo. Diba? Hypo kulang sa utak, kulang sa hangin. Diba? Yung iba kulang sa hangin, yung iba nasobrahan. Hypo and hyper. Dapat dito ka lang. Kaya ganun kayo, hypocrisy, are you fucking kidding me? Puta, hypocrisy, are you fucking kidding me, Fernandez? Ha? Oh my God.
Mga yawa to, mga namin kita pa sa lungsugod ng mga buto nyo pang gawin kong bopis yan. Anong ginagawa nyo? Para kayo mga jejimon. Okay? Ano pa ang sinasabi nito? Ay, nako, mga yawa talaga to mga to. Nami talaga sila pang anuhin ang mga ano nila. Ang kanilang mga maglo na lang mo. 'Di ba? Palibasa mga wala kayong ano eh. Kayo tinatayuan eh. 'Di ba? Hindi kayo tinatayuan Mga buwisit kayo kaya ganyan ang trip ninyo. Kasi abala kayo sa what? Sa pag nanakaw sa kaban ng bayan. Abala kayo sa pagbabribe. 'Di ba? Abala kayo sa pananakot. Kaya ako sa iyo dito kay Representative Cardema, ano lang siya very, very young, first time niya. Yeah, I think that's first time. Kung ako talaga noon, ma'am, I don't know kung anong pwedeng legal remedy doon kasi nakakatakot din 'yon. I mean, not nakakatakot pero dapat may legal ka doon, counter na ano yung ibig niyang sabihin na baka pagsisihan mo. Kasi baka pagsisihan mo, pwede kang gurgurin, pwede kang tanggalin sa pwesto, pwede kang abangan. Ano ibig sabihin ng barbers? Ang lakas ng manakot. Ako ang hamunin mo. One-on-one. Kahit magsama pa kayo lahat ng mga damatans na mga gurangtot kayo na mga supot. Pipitikin ko lang itlog nyo, bagsak na kayong lahat. My God, mga kababayan. Okay? Ano yung mga manifestation, mga peste kayo, mga manifeste. Dapat ganyan, simpleng mga salita. Nakakahiya itong mga congressman natin. Kaya pang talunin ng mga high school graduate ninyo, mga palangga. Ang bubobo talaga. Fernandez, ang bobo mo. Ikaw, abante. Para kang manyakis na handang dumila ng kipay ni Lisa. O baka nadilaan mo na? Kabayaran? Tigang yan eh. Kasi hindi na tumatayo yung kay kay Bangag. Ikaw ba naman na addictus benedictus di ba? Bangag, ano ka ngayon? Ano pa yung mga kadyutahan nila doon, mga kababayan? Okay? Ang mga kadyutahan nila doon ay what? Masyado silang, si Abante, ginagamit ko pa ang Diyos. Ang dami mga bersikulo. Baka ang Diyos na pinanggalingan ng bersikulo mo ay bersikulo ng demonyo. Enough for that hypocrisy. Hindi hypocrisy, hypocrisy. Pwede pa. Enough ang paggamit mo sa ngalan ng Biblia at sa ngalan ng Diyos. Dahil ang mukha mo, Abante, masahol pa sa demonyo. Mga bobo, kailangan yung bumalik sa kinder. Sa simpleng ang tawag dito, sa simpleng pananalita lang ay hindi nyo kayang ibigkas. Puro kayo sinungalingan. Kayo ang nag-betray ng bayan ninyo. Ikaw, kayong may mga kaso. Ikaw, Suarez, ako, lahat kayo. Kung isa-isahin lang natin yan. Kung nakikita lang kayo sa magnifying glass, masahol pa kayo sa mga kriminal na nakalpiit dyan sa kulungan. Mga inayo pa kayo. Tingnan natin itong mga kadyutaan ditong mga sinulat ko kanina kapag nanonood ako palangga. Alam mo, okay? Ayan. Pumayag. Okay, sabi naman ni Pangulong Duterte, tiyatanong nila doon kung open ba si Pangulong Duterte, parang okay lang ba sa kanya yung parang, inaano siya, yung ginajudge siya sa ng publiko. Ang sabi ni Pangulong Duterte, open siya sa public scrutiny and public judgment kasi nga siya ay dating presidente at politiko. Tama naman. Hindi pa ba public scrutiny ang ginagawa ninyo? Okay? Hindi pa ba yung public scrutiny, mga kababayan? Kayo kasi, ikaw Fernandez, nang bablock ka. Okay? Boot controls, okay lang eh. Pero kaming mga tao, si Pam ng third floor, binlock mo. Okay? Sino ba mga binlock ni Fernandez dyan? Takot kayo sa katotohanan. Nambablock kayo kasi ine-expose namin yung kabobohan ninyo at yung mga pagnanakaw ninyong mga hinayupa kayo. Mga palangga. Si Drixie pala yon, Drixie Cardema. Pikon na pikon tong mga hayop na ito. Ano pa? At si Dilima.
Oh my God. Si De Lima, parang napansin niyo si De Lima, parang kinakausap ni si Pangulo Duterte, no? Parang siguro, doon sa, di ba, parang, I don't know, hindi lang audible yung sinabi niya, pero parang gusto niya makipagbati kay Pangulong Duterte. Pati si Lacson Binlak ako, sabi ni Jomar Ochiha. Alright. Okay? Sabi pa ni Pangulong Duterte, okay, sabi niya na ganon. O, dahil sabi ni Inday Sara, nag-request yata si Inday Sara na kung pwede tapusin at na yung concern siya sa father niya. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ay diretso man tayo. Sabi niya, until kingdom come. Talagang nakakatuwa yung Pangulo. Sabi ko nga, ang dami niyang Ang dami niyang energy. Okay? Ngayon, you talk about ICC. Alam mo, ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Nasabi niya, hindi siya magpapalitis sa mga puti o sa kung anumang, pag sinabi mong puti, pwede yung British, pwede yung Amerikano. Dahil kung gusto niyang makulong o gusto siyang litisin sa bayan niya, bakit ba kayo mga putang ina ninyo, katulad ni Bangag, ay mga makakaliwang grupo, sumbong-sumbong kayo dito sa Amerika o sa ICC o kung saan man. Sumbong-sumbong kayo para bigyan kayo ng pira. Mga linti ka mo, sumbong-sumbong nagamit kayo. Ibig sabihin, wala kayong balls, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil kung meron kayong pagmamahal sa bayan, ang pwedeng lumaban o pwedeng magpakita ng pagmamahal, dyan ka. Okay? Dyan ka sa within your kapwa Pilipino. Like ako, nagsumbong ba ako dito? Isusumbong ko lang si Bangag. Ipapadala ko lang yung video niya. Okay? Para lang malaman ni Trump na Bangag yung presidente natin sa Pilipinas. Okay? Nakita niyo kung gaano kagaling yung Pangulo kahit paikot-ikutin niyo siya? Ang dami niyo, lahat kayo, sabi ko nga, dinurog. Lahat kayo nilamon. Dahil mga bobo kayong lahat. Ang duduwag ng mga hinayupak na to, sa totoo lang mga kababayan, pati yung Adjong, yung Congressman Adjong, mga hayop kayo, lahat kayo noon pumalakpak sa war on drugs. Yung mga dati na dyan na president na sa Congress, lahat kayo pumalakpak sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ikaw, abanteng, mukhang rapist, nga hayop ka, pumalakpak ka. Magpaliwanag ka saan mo kinuha. Dahil sinabi ni Abante, tama ba? Hindi ko na-check na, lang siya, first term niya ba ito? Yung pagiging niya? Kasi nung si Pangulong Duterte daw ay presidente, hindi pa daw siya congressman. Ang sabi niya, if that's the case, kung 2019 lang siya naging congressman, okay, or 2022, mga kababayan, saan kumuha ng pera si Abante para pambili ng mga luxury cars? Saan kayo kumuha? Akala ko ba tapang-tapangan kayo, contempt nyo si Pangulong Duterte? Okay? Tapos ngayon, bait-baitan kayo, parang akala nyo katutuli lang. Ay, hindi pala kayo natuli. Parang akala ninyo, ay bait-baitan, Mr. President. O, kinire-respeto ko po kayo. Ulul, pag wala si Pangulong Duterte, akala nyo kung sino kayo dyan? Lalo ka na Paduano, ba't hindi nyo kinontempt? Sana kinontempt nyo na. Dahil yun ang gusto nyo, di ba? Alam nyo mga kababayan, nakakaloka dahil ginawa kayong ginagago kayo. Pera nyo to Pera ng taong bayan ito Paulit-ulit na lang, okay? Yung mga issue. Yung tungkol sa binanggit ni Trillanes kanina, yung tungkol sa ombudsman daw, nagkaso daw siya sa ombudsman, kaso tinanggal daw ni, tinanggal ni Pangulong Duterte yung, tawag dyan, yung ombudsman na pinagreklamuhan niya. Ang daming kadyutahan ni Trillanes. Wala ka na, Trillanes, wala ka na, supot ka. Sundalong kanin ka nga, di ba? Naihi ka nga sa pantalon mo nung binitbit kang ganyan, no? Wala ka na, hindi ka na makakabalik. Pwede ka lang sang bilat ni Lisa kasi ka niya. O kaya umun mo ang kaperanggot na boto ni Kuting. Hindi galiputo, pitoy lang, pitoy. Pitoy, kasi pag maliit lang, pitoy. Pag madako, ganon. Pero pag maliit lang, pitoy lang yon. Diba? Yan ang umumun mo. Kasi hasong julol ka Tanginan nyo, kung may power lang ako, nilusaw ko na kayo kaninang lahat What else, mga kababayan? Ang mga kaanuhan nitong mga na to. Anong mga, to? Tignan natin yung mga
pinagsusulat ko dito kanina. Mga palangga. Tingnan natin. My God. Nakaka-rimarim itong mga itong mga bangag na ito. Okay. What else? Ano ang mga kajotahan nila doon? Okay. Ayun na nga. Imagine nyo, 2016. Ang 2016 pa ang inaakusa ni Trillanes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years. Okay? It's the same thing kay Dilima na sinasabi si Duterte ay ganito, may extrajudicial, pero walang ebidensya. Hindi nagsastand ang kanilang mga ebidensya. Ibig sabihin niyan ay mga kathang bangag. Ganun po kapag drug, pulboronic dependent ka. Pag may saltik ka, kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Di ba? Ang tawag dyan, hallucination. Guni-guni. Guni-guni ng mga bangag. Kasi kung yan ay powerful na mga ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kay Inday, lahat dinamay nyo ng mga hayop kayo. Di ba? Sana naparusahan na yan ang Pangulong Duterte. Kaso, hindi nyo kaya. Hindi kayang arukin ng mga utak ninyo dahil wala kayong alam kundi suspend ng mga hearing. Yan lang ang alam nyo kapag bumubuga na ng apoy ang Pangulong Duterte, isususpend nyo. Sinusuppress nyong mga hinayupak kayo. Nag-imbita pa kayo. Ay dapat umalis na lang si Pangulong Duterte. Pinagmumura na lang ni Pangulong Duterte yun eh. Di ba? Sila na rin mismo si Dilima na wala silang makuhang ebidensya. So puro na lang ngal. Tapos trial by publicity kasabot ang mga buwakan ng inang media. Oh, nanalo ba kayo sa paramihan ng fans ni Pangulong Duterte? Hindi ba kayo nanalo Tignan, sinusuka kayo. Tignan yung mga nagko-comment dyan kay Lisa dyan sa mga tuwad committee. Kaya tignan nyo, trolls. Walang nagtatanggol sa inyo ng tao o maalindog. Katulad ko, katulad niyo palangga. Kasi trolls o ang mga nag-aayon dito sa bangag na gobyerno at sa WAD committee na magkarugtong yung mga hinayupak na yun, magkarugtong yung mga bitukan nilang itim, di ba? Ay sponsored ni Lisa Tanas Marcos, ni Tambaluslos, ni Bangag Jr. Kung sa bagay, si Bangag, wala naman yan, ganon lang yan. Pahit-hitin lang yan ni Lisa ng pulburon, ihihit-hit na yung hinayupak na yan. Dami yung sinasabing kajotahan. Ano pa? Meron pa kayong waiver na nalalaman? Tignan natin to. Sa totoo lang, ang bobo lang talaga nilang lahat. Ang bobo ng mga nandoon. Pero natuwa ako sa sinabi ni Pangulong Duterte doon. Sabi ni Pangulong Duterte, I love my country more than anybody else in this room. That's very touching. And that's true. Kasi, kung magdanakaw yan si Pangulong Duterte, dapat nabalitaan na natin. May tangible na may bahay sa Forbes Park, may bahay sa Paris. Sana nailabas na yung kanyang mga Lamborghini, kung ano-ano pang mga mamahaling mga sasakyan. Wala Puro katang isip lang, puro guni-guni lang. Sino ang merong ganyan? Yan, yung mga huwad committee, mga tuwad committee. Sino ang may mga luxury cars? Hindi ba itong mga naglilitis sa kanya, mga uhugin na mga supot na mga kongresista? Ang kanilang iniimbestiga dyan, na nagpapanggap silang akala mo mga investigador o mga ano tawag dyan? Mga prosecutor, ang dating akala mo may alam sila. Sila yung maraming mga nakaw na yaman. Ang tinitira nila, ipagpakita kayo dyan ng Lamborghini ni Pangulo Duterte o kahit na lang yung kahit na lang Range Rover. Kasi kung kawatan ka, barya lang yan. Tignan mo sila lahat. Lahat ng mga luxury brands, cars man yan, any material things, ay pina-flaunt nila. The fact na ang Pilipinas ay developing country nga o third world country. Magkano lang ang sweldo ninyo mga hinayupak kayo? Pastor? Kung meron ng mga donation para mahihirap, kaya ba magbumili ng mga bonggang-bonggang high-end na mga Mercedes-Benz, BMW, kung ano pa mang brand? Kaya ba yan? Hindi. Kahit na
kahit siguro araw-araw kang maglimos dyan sa church, hindi ka makakalikom ng pambili ng luxury cars. Yan ang itaga nyo sa jutak ninyo. Hindi naman ako na-high blood. Normal ko to. Parang si Pangulong Duterte. Nakakaiyak yung sinabi ni Pangulong Duterte. Diba, na sinabi niya, I love my country more than anybody else in this room. Okay? Dahil ito yung kausap niya itong si Franz Castro. Sabi kasi ni Franz Castro, dahil hindi po ako ito, maganda to, sabi niya, dahil hindi po ako na-satisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan about doon sa lagi niyang inaargumento na lang na self-defense or whatever na pag-i-encourage sa mga criminals to fight. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ma'am, I'm not here to satisfy you. Yun ang problema sa inyo eh. Yan ang problema sa inyo mga bugok. Ikaw, Castro. Kailangan ba talagang naaayon? Diba? Gusto nila siguro purihin sila. Ay, ibaw Castro ba? Di puta ka ang putay mo daw gasilamo na ang sabot. Pagtawa na lang natin mga, ikaw bala Castro, ang imo nga uban bala, lumalabas na. Diba? Hindi ka man lang magkulay dyan. Tingnan mo yung tsura mo. Para kang pika. Para kang katulad nung namatay dati. Sino yun? Taga DSWD, yung tao ni Noynoy, parang peacock din. Pare-pareho kayo mga inayupa kayo. My God! Anong gagawin natin sa mga tumapalangga? Ewan ko, saan na yung mga military, mga supot? Supot pa rin. Hindi rin akala ko pa naman, nandoon na kayo kanina. Pero wala eh. Diba? Hindi pa rin kayo nagsasalta, binababoy na kayo, ginagago na kayo ng itong gobyerno ni Bangag. Okay, tingnan natin to mga kaletsyan dito, mga palangga. Buiset. Ano pa yung napansin niya? Si Dinky. Di ba? Mga hanayupak. Mga yawa. Paribasa. Lahat kayo mga syongit. Napansin niyo lahat ng mga kumakalaban kay Pangulong Duterte. Talagang yung mga mukha nila parang binabad sa asupre o sa kanal ng 48 years. Di ba napansin niyo? Pare-pareho kayong itsura. Saan ba kayo kumuha ng mga itsura ninyo? Alam niyo, nagre-reflect kasi yan. Lahat ng inyong mga kasamaan, mga kababayan, okay? Ito, sinabi ni Trillanes, na sinasabi niya na sinungaling daw si Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte kasi, na, di ba, na yung nabubuhay lang siya sa pension. Tapos yung tungkol sa bank secrecy, na gustong ipa-waive, ang sabi ni Pangulong Duterte doon, na hindi man, ako okay lang, pero syempre may partner siya, yung asawa niya, ganyan-ganyan. Tapos ang sabi ni Trillanes dyan, unang-una wala raw pamasahe pero ngayon mayaman daw. Hoy! Masyado mo hindi mo ba alam ang tawag dyan sa amin? Ginaginanggong lang namon kamo. Naintindihan mo yan, Trillanes? Kumbaga sa Tagalog, ginagago lang namin kayo. Dahil nagpapakagago kayo, nagpapalata kayo mga bugo. Lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte, ililiteral ninyong mga inayupa kayo. Talagang meron pa nga sila. So ibig sabihin, inaamin mo na si Laila de Lima ay ano tawag dito? Si Laila de Lima ay walang kasalanan niya, no? Yung mga yung mga strategy ninyo na ibig inaamin mo na may pinatay ka or something ganyan. Umaamin na nga eh. 7 nga yung ginurgor tapos kunin niyo pa yung pangalan. Mga yawa talaga to mga ito. Ay nako mga kababayan. Dito mo makikita okay? Ipinaliwanag ni Pangulong Duterte kasi doon sa pera na inaakusa nila. Okay? Na sinasabi nga ni Pangulong Duterte na sa tingin mo hindi ako makakaipon ng ganyang halaga. Ang tagal kong may mga business yung aking asawa, first and second wife. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte doon. But ganun pa man, ipinagdidiin na nila yung reward system. Alam mo, mga palangga, overall, itong itong mga tuwad-tuwad o wad-wad committee na ito, mga kababayan, ito ay what? Binasbasan ni Lisa Tanas para nga sirain ang mga Duterte dahil sa pangarap nila na mananatili diyan sa pwesto. At yan ang hindi ninyo dapat hayaan. Dahil itong mga nandyan sa WAD committee na ito, nakaupo na yan sila dati pa, katulad din sila de Lima, si Trillanes,
Gumanda ba ang buhay ng Pilipinas? Naipatupad ba ang mga batas kung yan ay nagaling-galingan si Trillanes at saka si De Lima? For 6 years, binigyan sila ng panahon ng mga dilawan. Gumanda ba ang buhay ng Pilipinas o ng mga Pilipino? Dahil kung gumanda ang buhay ninyo at naging maayos sa pamamalakad noong panahon nila De Lima at nila Trillanes, Noy, hindi na sana naupo yan si Pangulong Duterte. Pero bakit nyo ba pinili yan si Pangulong Duterte? Bakit nyo binoto yan? Kasi uhaw kayo sa isang taong kayang banggain, kayang bastusin ang mas bastos pa sa kanya. May babastos pa ba sa mga nagnanakaw ng kabanang bayan? Anong gusto nyo? Bustos na bunganga o yung mga kriminal o yung mga kawatan na nagpapahirap sa inyo every single day ng buhay ninyo. Kaya yung mga pamilya ninyo, mga nanay, tatay ninyo, mga kapatid ninyo, lumisan na ng Pilipinas nung panahon pa ni Noynoy o even before, dala ng kahirapan. Kaya sagutin mo yan, Trillanes, kung mabuti ang pamamalakad ng idol mo, yung amo mo nun, si Noynoy, si De Lima, di sana hindi na nabigyan ng limelight ang mga Duterte. Hindi sana nauhaw ang tao sa isang leader na kaya kayong tuliin. Diba? Look at the tuli-tuli. Wala pang presidente na nagsabi sa isang tax evader, katulad ni Lucio Tan, na ikaw, tutuliin kita pag hindi ka nagbayad ng taxes. Nanginginig pa si Lucio Tan, nagbayad ng bilyones na tax money na para sa inyo. Walang presidenteng ganyan. Si Bangag, ano ngayon? Ay, hindi iba yung approach namin sa war on drugs. Dapat walang dugo na, walang dugo na umagay. Bakit walang dugo na umagay? Kasi si Bangag Jr. ang tunay na promotor, mastermind. Si Lisa Tanas ang protektor ng pulburon. Dahil siya mismo ay sabog na sabog o bangag na bangag. Kaya walang dugong aagay dyan dahil yung 1.1 billion alitagtag pulburon, naging 1.6, naging 1.4, naging 1.2 tons. Yan ay kay Bangag, kay Lisa Tanas. Kaya no wonder ayaw pag-usapan sa Huwad Committee na yan. If you talk about pulburon, war on D na yan, bakit nakasingle out lang? Bakit si Duterte lang? Yung pulburon na nilalaklak ni Bangag. Okay? Yung nahuli na si Sayarot, na kaibigan ni Bangag, bakit ayaw mo ipatawag? Barbers kayo lahat. Bakit ayaw nyo ipatawag si Michael Ma dahil involved din sa mga pulboronic smuggling? You talk about pagmamahal sa bayan. Mga ulul ang mahal nyo, pera ng bayan, hindi bayan. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakaharap ko kayo, tutuliin ko kayong lahat. Tutuliin ko kayo ng gunting sa garden. Yung pang garden ba? Anong tawag yan? Yung malaki? Yan, para utod tanan. Malinti. Abi mo daw mga sikasin. Daw si giti daw si kabilat-bilat. Lalo na si Cordapia nga si Luistro. Daw si kabilat-bilat ang let ang kipay niya daw 1.5 1.8 tons. 'Di ba kung maghambal daw si kagiti-giti. My God! Ikaw, umamin ka mismo, Luistro, na itinago mo ang asawa mong sangkot sa pang chuchukchak o panggaga. Asa, 'di ba? Ang imo bilat daw damol-damol kasing damol sang gulong ng truck. Imagine mo 'yun. Mga linti na to namin pang utdon ang mga dapat utdon sa inyo mga hidipunggol ka mo. Pag nakita ko talaga kayo mag-aandam lang mo. Salugsugon ko talaga 'yan. Salugsugon ko yung mga kaletsya na 'yan. Ano? Tapos na ba ang hearing? Tapos na palangga. Abi mo daw mga si Luistro, sila ni Jocelyn Lim. No, patay sang diba? Paro ka ni De Lima. Pa-umon ko gid ka mo. Ikaw talaga, alam mo mga gusto ko pa-umon sang tukbo ni Raul Manuel. Si Barber, si Akop, si Abante. Actually, lahat sila. Si Paduano, ikaw Paduano, ang mata mo bala, daw ano ka, ngalinti ka, Ilonggo na hinayupak na yan eh. Daw, gani na sa aton sa sa Ilonggo, yung, hindi naman kapre, yung gasiga ang mata. Daw sigbin ka.
Ang mga itsura niyo, mga nanglilimahid lang kayo dati. Diba? Kung hindi pa kayo magnakaw sa kaba ng bayan, hindi pa kayo makalamon. Buisit kayo. Ano pagmamalaki ninyo? Ano? Anong alam nyo to sa mga ito? Malaki yung, sabi ni Ruby Valle, malaki yung gunting sa garden. Baka nipper lang patuloy. Tama nga, baka nail cutter lang. Tuliin natin. Ay, gamay-gamay, mga linti. Ay, nako, buiset. Ano pa mga napansin nyo doon na hindi na? Kasi wala namang kwenta noon, mga palanggay. Actually, nakakatuwa lang talaga si Pangulong Duterte kasi talagang sabi ko nga nag-stand out siya. Talagang sa kanya yung show. O ano ngayon si Lisa Tanas? Ha? Ayan ang ipatawag nyo bago ko makalimutan. Kung talagang mahal nyo ang bayan, ulitin natin. Ipatawag nyo si Lisa, si Bangag Jr. Yan ang mastermind ng Pogo, ng Pulburon, ng agri-smuggling. O ipatawag nyo ako. You talk about what? Agri-smuggling? Hawak ko yung cheque. Diyan ko i-present. Sa Zoom, imbitahan niyo ako. Yung binayad kay Lisa Tanas. Lahat ng mga inaano ko dito, yinuyutering ko. Lahat ng mga ina-atter ko dito, Fernandez, bold star kang hinayupa ka. O, patawag niyo ako dyan para i-exhibit natin lahat ng mga ebidensya. Yung bribery ni Tambaloslos, yung pangingialam ni Lisa sa Okada, lahat, yung si Michael Ma na sangkot sa agri-smuggling na ayaw niyong pag-usapan dyan sa Committee on Ways and Means na kinancel nyo, na nireport ni Clarita Carlos na yan ay sangkot at ang pamilya ni Bangag. Bakit ayaw niya ipatawag ang mga putang inang nasa Malacanang na punot dulo ng kahirapan ninyo lahat? Bakit Duterte lang? Anyway, nasagot na kayo ni Pangulong Duterte. Diyos ko, nilamon kayo ng buo. Dito nyo nakita, mga kababayan, na talagang bobo. Walang alam itong mga nag-abo-abogaduhan dyan sa Kongreso. Ito'y nagpapakita sa inyo. Ito ay representante na ang Pilipinas ay bulok na ang mga namumuno. Na kung hindi nyo sila lilipulin lahat, good luck sa inyong mga kabataan, sa inyong mga susunod na henerasyon. My God, sabi ni Palangga, sama-sama tayong mag-testify. Iba ang Pangulong Duterte. Uttering uterus, 1 PRRD versus the many ulol, sabi ni Lumar. Ayun na nga, imagine mo, isa lang si Pangulong Duterte doon. Tingnan natin. Okay. Okay. Kailangan nyo ng kumilos, sabi ni Palangga. Okay, tingnan natin to. Walang ano yung mga sa inyo, ano yung si Brosas Butata. Ayun, isa pa yung Brosas na yun. Actually, hindi ko masyado naabutan yung first part ni ni Brosas. I think may pinong-shota ako dito. Ay, hindi, wala. Para may nakita lang ako. Anyway, it's all about AFP, PNP, protect the people daw, sabi ng mga mga mapalangga. Ay, wala na yung AFP na yan. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na yung mga AFP na mga hindi rin tuli. Sana, huwag niyong maranasan na kayo na ang susunod na biktima ng mga drogista, pulburonista. Nakita niyo naman kung gaano ka walang hiya itong gobyerno ni Bangag. Sabi nga ni Pangulong Duterte doon kanina, sabi niya, alam niyo naman, yung mga politiko dyan, mga bangag, sabi niya. Ayan alam niyo naman yan, sinong yung bangag dyan. Pinatamaan na naman niya si Bangag Jr. Diba? Pinatamaan na naman ni Pangulong Duterte at alam niyo kung sino ang bangag. Okay, sabi ni Christian Arieta, kung Paduano, former Alex Bungkayo Brigade, member ng CPP-NPA Breakaway Group. Ayun na nga, mga kababayan. Panay pamimigay ni Tambaloslos, Tambababoy at Tambuaya dito sa Tacloban, walang infrastruktura, puro lang ayuda, sabi ni Johnny. Exactly, mga palangga. Ayun na nga, pinag-usapan na natin kahapon yan. Ang ayuda nasa mall na ngayon, para na siyang concert. Diba? Imagine mo ang ayuda para ng concert. Pero ang purpose kasi talaga niyan, para mangampanya si Tambaloslos. Alam nyo na yan. So, it's up to you kung paano ninyo yan, tapusin yung mga yan.
Sabi ni Tom Ed, people revolution na. Gising na po kami, madam. Ang problema kung dayain ang boto namin, lalo sa higher position, sabi ni Zyrene Modesto. Dapat kasi, hindi na tayo muna dumating sa eleksyon. Dapat matanggal na yung mga inayupak na yan. Bakit hindi halongkatin ang bank account ni Trililing para makita kung magkano rin ang parte sa pagbenta sa West Philippine Sea sa China, sabi ni Amiga Grace. Ayun na nga palangga. Sabi ko nga kanina, kung gusto nila, lead by example, lahat nila, buksan nila ang kanilang mga account para pantay-pantay. Kasi kung wala ka namang itatago, like ako, amunin nyo ako, buksan yung bank account ko. Bubuksan ko. Siguraduhin nyo lang, yung mga naghahamon, lalagyan nyo pagkatapos yung makita. Pagtapos yung makita na walang laman, okay? Ng mga binabato din sa akin, ako'y bayaran dati, bayaran ni Marcos ba nga, ngayon bayaran ako ni Duterte. Pag wala kayong makita sa account ko, siguraduhin nyo lang na lahat kayo nag-aakusuka, depositohan nyo yung account ko. Yan lang yung kondisyon ko. Papakita ko yung, bigyan ko na kaagad kayo ng deposit slip or online, ganyan. Mga buwisit tayo. Sabi ni Crystal, meron doon mga tanong kay Pangulong Duterte. Tapos sinasagot sila ni Pangulong Duterte. Ikaw hindi ko alam yan, sir. Baka ikaw alam mo yan. 'Di ba? Ang galing ni Pangulo talaga. Ang galing ni Pangulong Duterte. Sabi ni Oli almost PRD is considered a hero because he genuinely loved the Filipino people. Please bring him back to the nation, sabi ni Oli. I wish kung pwede lang. Alam mo, ito nga sinasabi ko, ang Pangulong Duterte, ang taas ng respeto sa ating konstitusyon. Why? Lagi niyo naman naririnig sa kanya Why? Kung yan ay sugapa, katulad ng mga Marcos, kung yan ay magnanakaw at walang kabusugan sa kanakaw-nakaw, hindi na yan umalis sa pwesto. Kaya niya nang maging diktador. Ako okay na sa akin na maging diktador siya Basta idikta niya para sa mga magagandang infrastruktura, magandang buhay ng mga Pilipino, ng mga kabataan, okay lang sa akin. Pero kung diktador katulad ng mga Marcos para gumurgor, dapat silang wakasan. Solid Duterte, 3K addict sumuko sa bayan namin. Sabi ni Damam. Saan bayan mo palangga? Sabi ni Wilms, natulog ako na galit hanggang ngayon ako'y naiinis. Sa WAD committee na yan. Huwag ka na mainis palangga. Renya, ako huwag ka na magalit. Pagtawanan mo na lang yung mga hinayupak na yan. Sabi ni Rebecca, the best president ang Pangulong Duterte. Jiggy, sabi ni Jiggy, walang kupas ang Pangulong Duterte. Si Paduano, di lang interpolate, di na nag-interpolate, natakot yata. Ano mga natakot nga sila? Pinatayan ng mikropono si Pangulong Duterte. Sabi ni Dan, yun na nga, pati sa GMA7 kanina, puro Duterte ang mga comments sa YouTube. O, di ba? At saka yung, alam mo, tinitwist nila. Yung, kunyari sabi ni Pangulong Duterte, I apologize, sorry man, kay may ano man ako sa'yo. Di ba yung ganun si Pangulong Duterte? Nilalaro lang kayo ni Pangulong Duterte. Pagdating sa media, Duterte, parang natakot, nag-sorry na mga ganyan. Di ba? Kitang-kita mo kung paano i-twist ng mga mainstream media etong pangyayari dyan sa Huwad committee na yan. Tignan natin daw. May nag-send dito kanina about it. Okay? Pwede kung paano yung ABS-CBN. Kung paano nila i-twist ang mga pinagsasabi ng ating Pangulo. Anong kwenta? Ano sabi nila dito? Tignan natin. Wala namang kwenta tong ABS-CBN Diba? Tignan natin kung anong mga pinagsasabi nito. Walang kwenta. Yun, sabi pala ni Pangulong Duterte. Kung totoo na meron siyang ganong mga pera na sinasabi ni Trillanes, sabi niya, kung totoo yan, I will gorgor myself in front of you at kasama si Trillanes. Nakita niyo sabi ni Pangulong Duterte? Isa yun sa mga, sabi ng ABS-CBN. Inambahan ni dating Pangulong Duterte si dating Senador Trillanes nang ibinunyag ni Trillanes sa House Quad Committee ang umano'y maanumalyang mga transaksyon sa bank account sa mga Duterte. Di ba? Parang
Parang ang dating ngayon, si Pangulong Duterte na pikon, ganyan. Pero parang kasi may sinabi behind the scene. We have to know kung anong sinabi. Dahil tarantado to si Trillanes eh. Paano mapipikon ng Pangulong Duterte? Dito sa mga bank account na to, matagal na tong inaano sa kanya. Binabato. Alam mo pala, Trillanes na may, may mga ginawa o sinasabi mo na pulboronic Lord, itong mga Duterteng ito, itong sila Manscarpio, sila Pulong, di ba? Bakit hindi ka mag-file ng kaso? Kasi nandyan ka sa Pilipinas. At ngayon, kaalyado mo na si Bangag Jr. Di ba? Kasi after ni Bangag, kapag hindi na yan umabot ng Pasko, ang mga palangga ko dyan, ang magkakaso dyan kay Bangag dahil kami ay may tunay na ebidensya na Bangag si Junior at sangkot sa bribery, si Tambalosdos, sangkot sa pagnanakaw sila dahil recorded na yan sa buong mundo. Yang hinayupak na Araneta Marcos Romualdez, yang pamilyang yan. At kasama kayong Huwad Committee kayo. Oh, siya na lamang kwenta itong mga kadyutahan nila. Interpol. O, tignan mo. May balita ang ABS-CBN. President Marcos is optimistic that program would be supported by Department of Agriculture. Putang ina, 5 share. Presidente yan. Ano mo, nakita nyo? 5 shares? Imagine mo, you talk about Bangag Jr., 5 shares? Ang bastos na sinasabi ng Pangulong Duterte, what? Ilan na nanood? Live viewers? Dito kung makikita, ibig sabihin, walang kaamor-amor ang taong bayan dito kay Bangag Jr. Dahil puro kasinungalingan. Yan yon mga palangga. 5 shares? Oh my God, Bangag. Duterte pa rin. Kaya nga dapat talaga, sabi ko nga, I don't know kung anong mangyayari, but I hope lumabas kayo sa lansangan, tapusin nyo na yung mga Bangag. Yun lang mga palangga. Mag-ingat ulit kayo at mamaya bubulusok na naman ang bunganga ng lola ninyo. Again, ayan po ang email sa mga interesado sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Let's support Attorney Vic Rodriguez. Ikaw, Grepor. Grepor! Alam mo kung sino ka. Grepor Belicang matanda ka. Alam ko Duterte ka din eh. Tumigil ka sa mga kasinungalingan mo kung ayaw mo mag-ungkat yung ating laban, ha? Kasi hindi tayo magkalaban ngayon eh. Andyan kayo, sumisip-sip kayo ever since kay Pangulong Duterte. Grepor, kung ayaw mo magrepuhan. Ayaw mo magrepuhan ng bunganga ko. Itigil mo yung kasinungalingan mo or else bubuhayin ko uli lahat ng kababuyan mo. Damay pa anak mo, nananahimik na. Alright? O, sige na, yun lang palangga. Thank you.